ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana aking karunungan at patawarin mo ang aking kasalanan. Mga kasalanan ko'y hindi kilala, di nalilimutan, laging naalala. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Pasalamatan natin ang Panginoon sa pamamagitan ng misang ito, lalo na sana sa pamamagitan ng mabuting buhay natin bilang mga Kristiyano. Pagdasal po natin ang biyayang ito, kasabay ng pagdarasal natin para sa kapayapaan ng mundo, lalo na ng ating bayan. Upang tayo maging marapat sa misa, halina't magsisimula para sa ating mga pagkakasala. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Iyuko natin ang ating ulo, maaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Dasal natin ang mga may sakit, katulad ni na Sister Terry, Yonsha, Alona, Lerma, Remy, Igaya, Rudy, Teresita, at ang mga nag-aalaga sa kanila. Magdasal natin ang mga OFW. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iniutos mong pakinggan namin ang minamahal mong anak na iyong kinalulugtan. Kami naway makapakinabang sa iyong salita upang sa pagdalisay nito sa aming kalooban, kami ay lumigaya sa pagkakita sa iyong liwanag sa pamamagitan ni Jesucristo, kasamang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sa unang pagbasa, nakipagtipan ang Panginoon kay Abram sa pangangakong pararamihin ang kanyang lahi at bibigyan ng malawak na lupain. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, inilabas ng Diyos si Abram at sinabi sa kanya, "Masdan mo ang mga bituin. Mabibilang mo ba iyan? Ganyan karami ang magiging anak mo at apo." Nanalig si Abram at dahil dito'y kinalugdan siya ng Panginoon. Sinabi pa ng Panginoon kay Abram, "Ako ang kumuha sa iyo sa Ur ng Kaldea upang ibigay sa iyo ang lupaing ito." Itinanong naman ni Abram, "Panginoon, aking Diyos, paano ko malalamang ito'y magiging akin?" Sinabi sa kanya, "Dalhan mo ako ng isang baka, isang kambing at isang tupa. Bawat isa'y 3 taon ang gulang. Magdala ka rin ng isang kalapati at isang bato-bato." Dinala nga ni Abram ang lahat ng iyon at biniyak ang bawat isa, maliban sa mga ibon. Inihanay niyang magkakatapat
ang pinaghating hayop. Bumaba ang mga buwitre upang kanin ito, ngunit itinaboy sila ni Abram. Nang kumikiling na ang araw, nakatulog ng mahimbing si Abram at nagkaroon ng isang nakatatakot na pangitain. Pagkalubog ng araw at laganap na ang dilim, biglang may lumitaw na palayok na umuusok at maningas na sulo na dumaan sa pagitan ng pinatay na mga hayop. At ng araw na yaon, nakipagtipan ang Panginoon kay Abram. Wika niya, "Nangangako ako na ibibigay sa lahi mo ang lupaing ito, mula sa hangganan ng Ehipto hanggang sa ilog Euphrates." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Tanglaw ko'y ang poon, aking kaligtasan, kaya walang takot ako kanino man. Sa mga panganib, kanyang iingatan, kaya naman ako'y walang agam-agam. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. O Diyos, ako'y dinggin sa aking pagtawag. Lingapin mo ako sa aking mahabag. Ang paanyaya mo'y lumapit sa akin. Huwag kang magkukublit, kita'y hahanapin. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Huwag kang magagalit, huwag mong itatakwil. Akong katulong mo at iyong alipin. Tagapagligtas ko, huwag akong lisanin. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Ako'y nananalig na bago mamatay. Masasaksihan ko ang iyong kabutihan na igagawad mo sa mga hinirang. Sa Panginoong Diyos, tayo'y magtiwala. Ating patatagin ang paniniwala. Tayo ay umasa sa kanyang kalinga. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Sa ikalawang pagbasa, sa pagtuturo ni Apostol San Pablo sa mga itinuturing niyang kapatid, sinabi niyang ang langit naman ang ating tunay na bayan. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Mga kapatid, ang langit ang tunay nating bayan. Mula rooy, hinihintay nating may pananabik ang Panginoong Hesukristo, ang ating tagapagligtas. Pagdating ng araw na yaon, babaguhin niya ang ating katawang lupa at gagawing maluwalhati tulad ng kanyang katawan sa pamamagitan ng kapangyarihang ginamit niya sa pagpapasuko sa lahat ng bagay. Kaya nga, minamahal kong mga kapatid, aking kagalakan at karangalan na lagi kong kinasasabikang makitang uli. Magpakatatag kayo sa inyong pamumuhay na nakaugnay sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Please all stand. Glory to you, O Word of God. Glory to you, Lord Jesus Christ. Glory to you, O Word of God. Glory to you, Lord Jesus Christ. From the shining cloud, the Father's voice is heard. This is my beloved Son, hear him. Glory to you, O Word of God. Glory to you, Lord Jesus Christ. Glory to you, O Word of God. Glory to you, Lord Jesus Christ. The Lord be with you.
and with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Luke. Glory to you, O Lord. Jesus took Peter, John, and James and went up the mountain to pray. While he was praying, his face changed in appearance, and his clothing became dazzling white. And behold, two men were conversing with him, Moses and Elijah, who appeared in glory and spoke of his exodus that he was going to accomplish in Jerusalem. Peter and his companions had been overcome by sleep, but becoming fully awake, they saw his glory and the two men standing with him. As they were about to part from him, Peter said to Jesus, Master, it is good that we are here. Let us make 3 tents, one for you, one for Moses, and one for Elijah. But he did not know what he was saying. While he was still speaking, a cloud came and cast a shadow over them, and they became frightened when they entered the cloud. Then from the cloud came a voice that said, This is my chosen son, listen to him. After the voice had spoken, Jesus was found alone. They fell silent and did not at that time tell anyone what they had seen. Sisters and brothers, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Shout out sa mga OFW nating kapatid. Salamat po sa sakripisyo nyo. Ang pulang laso na ito ay laging pagpupukay sa inyo. Muli po, pasensya na. Again, huli na naman tayo. At again, alam nyo naman din ang dahilan. Kita nyo naman. Pero pasensya na po uli. Wait lang. Welcome sa Our Lady of Lazaret, Pasay Parish, kung saan ayos lang umiyak. Sasamahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Minsan daw ay mayroong isang pasyente na kailangan ng bunutan ng ngipin. Kaya lang, parang ayaw niya kasi kabado siya. Sabi niya sa dentista, Dok, namamawi sa mga kamay ko. Ang tindi ng pinting ng puso ko. Nakabahan ako. Ang sabi ng dentista, wala tayong magagawa, kinakailangan ng bunutin yung ngipin mo eh. Bulok na eh. O siya, eto ang gamot. Inumin mo yan. Ano po ito? Ang patapang. Mamaya matapang ka na. Ininom naman ng pasyente. Few moments later, tinanong ng dentista yung pasyente, kamusta ka na? Matapang ka na ba? Oo. Dok, tabang na ako. Sa katunayan, sino mang gumalaw ng ngipin ko, sasamain sa akin sigurado. Tayo po ba? Ano o sino ang nagpapatapang sa atin? Kapag may mga problema sa buhay, lalong-lalo na yung mga matitindi, ano o sino ang nag-encourage sa atin? Pamilya natin, mga kaibigan natin, mga taga-suporta natin, kakayanan, kapangyarihan, kayamanan, posisyon natin? Ano? Sinisigurado ko sa inyo na darating ang punto sa buhay natin na meron tayong mga matitinding problema na kahit pagsamasamahin, yung mga suportang yan, walang magagawa ang mga yan. Pagdating ng oras na yan, kanino at saan tayo huhugot ng lakas ng loob? Sa ating Panginoon. Yan po ang mensahe ng Transfiguration. Narinig po natin ang eksena. Nagbagong anyo si Jesus. Ito'y pagpapakita ng kaluwalhatian. Natatamuhin niya matapos ang kanyang napipintong nakatatakot na kamatayan. Therefore, ito ay pampalakas ng loob. Ito ay encouragement para kay Kristo at sa kanyang mga disipulo. Yes, para din kay Kristo. Sa pagkatandaan natin, bagamat hindi siya iniwan ng kanyang pagiging Diyos, siya ay naging totoong tao rin na tulad mo, tulad ko. Totoo ang paghihirap na mga dinanas niya. Lalong totoo ang kamatayan na niyakap niya para sa sanlibutan. Kaya totoo rin na kinatakutan din niya ang mga yan. Takot din siya.
Natatandaan niyo yung eksena sa Hardin ng Getsemani? Anong sabi niya sa Ama? Ama, kung maaari po sana, ialis niyo na sa akin ang paghihirap na ito. Takot siya. Inakabahan siya. Nabibigatan siya. Nahirapan siya. But then, anong sinunod niya? Pero hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo. Yun ang turning point. At saan mo po pwedeng ugatin yon? Dito. Sa Transfiguration. Sapagkat dito, maliwanag ang kalooban ng Diyos. Ang kalooban ng Diyos na ang kamatayan ni Jesus ay magiging daan hindi lamang sa kaligtasan ng tao, kundi sa kanyang kaluwalhatian. Hindi matatapos sa kamatayan. Ang lahat para sa kanya. Nakita rin na nakikipag-usap si Moises at si Elijah sa kanya. Ito po ay dalawang mahalagang personalidad sa Hebrew Scriptures, sa Biblia ng mga Hudyo, which we now call as our Old Testament. Si Moses ang sumisimbolo, kumakatawan sa laws. Si Elijah ang sumisimbolo, kumakatawan sa prophets. Laws and prophets make up the whole Hebrew Bible. Ano ibig sabihin nun? Pinag-uusapan nila ang maging kamatayan niya. Kasi ang ibig sabihin nun, Jesus, yung mangyayari sa'yo, nakasulat, plano ng Ama, planchado na, huwag kang mag-alala. Everything will fall according to His plan. And to top it all, tinig ng Ama na nagsabi, ito ang hinirang kong anak. Sa ibang version, mas maganda. Ito ang pinakamamahal kong anak. Sige nga po, kung kayo si Jesus, kung tayo si Jesus, matindi man ang ating kaba, siguradong malaki ang mababawas diyan. Yung maramdaman mong ang Diyos ay kasama mo. Yung maramdaman mong ito'y lahat according sa plano ng Diyos. Ang lahat ay kontrolado. Yung maramdaman mong hindi ka pababayaan ng Diyos. Ito ang transfiguration ni Jesus. Hindi ko lang binasa yung intro kanina doon sa misal, pero kung sinasabi doon ay napakaganda. Mabilis lamang itong nangyari, pero ang epekto nito ay matindi sapagkat ito ay babaunin ni Jesus hanggang sa harapin niya ang krus o kamatayan sa krus. Kasama na dito yung agony in the garden. Maaaring naisip niya, oo nga pala, sa transfiguration maliwanag doon na ang lahat ay hindi matatapos sa kamatayan. May kaluwalhatian. Everything will fall according to His plan. Kaya nga po kapag sinesermon ito ng pare, ako personally, mula pa nung bago pa lang akong pare, kapag transfiguration ang topic, madalas, ang isa sa mga challenges ay recognize our transfiguration moments sa ating buhay. Yung mga moments na naramdaman natin kasama natin ng Diyos, pinagtanggol tayo ng Diyos, hindi tayo pinabayaan ng Diyos, naasahan natin ng Diyos, makapangyarihan, mabait talaga ang Diyos. Yung mga karanasan o transfiguration moments na sa oras na makaranas tayo ng matitinding krus o pagsubok o kamatayan sa buhay, ito yung ating babalik-balikan. At pwede nating sabihin sa ating sarili para mapaghugutan natin ng tapang at encouragement, kung hindi ako pinabayaan ng Diyos noon, hindi rin niya ako pababayaan ngayon. Transfiguration moments. Kaya lang ang kulang sa mga naging sermon ko mula pa dati, nalimit ako sa magaganda lamang na pangyayari sa buhay ng tao. Halimbawa, paggaling sa sakit mo, pag-boom ng negosyo mo, pag-soar high ng karir mo, pagkapasa mo sa board exam. Yung kasal ninyong mag-asawa na hanggang ngayon ay nagmamahala naman kayo. Yung pagiging buo muli ng pamilya ninyo. Yung pagbabago ng mahal mong pinagdarasal mong magbago. Yung pagkasagot ng Diyos sa isang napaka-alagang dasal mo. Ito yung mga transfiguration moments natin. Na dapat nating i-recall, dapat nating tandaan, ito yung ating babalik-balikan. Na magpapatatag ng loob natin, sakaling meron tayong problemang maranasan, ang Diyos ay hindi nagbabago. God is the same yesterday, today, and forever.
So kung tinulungan niya ako noon, tutulungan niya rin ako ngayon. Transfiguration moments. Kaya lang may problema dito eh. Kasi may tendency tayo na ang hirap mag-recall, lalong-lalo na kung immerse tayo sa problema, ang tutok mo lang problema eh. Lalong-lalo na kung yung transfiguration moment, ang layo, ang hirap i-recall, lalong-lalo na kapag tayo may problema. At kapag tayo immerse sa isang matinding problema, of course, minsan pwede nating sabihin, iba yung problema ko ngayon sa problema ko noon. Mas matindi ito. Dati may kasama pa ako, ngayon biyuda na ako, mas matindi na ito. Lord, tulungan mo. Ayun. So kulang kung karanasan lang. Dito ko ngayon na-realize, oo nga pala, meron akong na-overlook, meron akong nakalimutan, na-overlook ko, na inintruhan yung transfiguration sa gospel reading ng ganito. When He is praying, habang siya'y nagdarasal, nagbagong anyo siya. Yun ang transfiguration. Doon naganap ang transfiguration. Doon naganap yung encouragement at pagbibigay ng tapang o lakas ng loob sa Panginoon during His prayer. So yung transfiguration ay hindi lamang pagpapakita ng Panginoon, eto ako, maluwalhati ako, ganda ko kaya. No! Hindi lang tungkol dyan yan. Ito'y tungkol sa pagpapakita at nagiging epekto talaga ng malalim na relasyon ni Kristo sa Ama, dala ng constant na panalangin niya. Ito na yung kasukdulan ng kinakailangan niya ng tulong ng Ama. Dito talaga, mas pinaramdam ng kanyang Ama. Asama mo ko anak, hindi kita pababayaan. Tayo pa bang dalawa ang mag-iwanan? Matindi ang relasyon nating dalawa. At yun ay dahil sa pagdarasal ng anak sa Ama. Para mas maging malinaw lang ha. By the way, ito'y naranasan din ni Moses na nakausap ni Jesus ha. In the book of Exodus 39:24, sinasabi doon na nung bumaba si Moses from Mount Sinai, nagliliwanag ang kanyang mukha nang hindi niya nalalaman. Bakit? Kakakausap lang niya sa Diyos. Nakikita niyo na yung epekto ng taimtim na pagdarasal. So ngayon sinasabi sa atin ng Panginoon, yes, recall, tandaan ninyo, remember those transfiguration moments in your life. Mahalaga yon. Pagpaparamdam ko sa inyo ng pagmamahal ko yon. Tandaan niyo yon. Pero wag niyong kakalimutan, yung abot kami nating transfiguration moment, kahit kailan natin kailanganin ang pagdarasal ninyo sa akin ng taimtim. Palalakasin ko ang loob ninyo. Patatapangin ko kayo. Ipaparamdam ko sa inyo na nandito akong Ama ninyo. Parang walang dating sa inyo sinasabi ko, yung ugat ko nanggagaliitin na dito. Alam niyo kung bakit? Marami sa atin ang, okay, Father, maganda yung point, logical naman, nagigets ko, pero hindi ganyan yung pakiramdam ko eh. Kahit nagdarasal naman ako, ayun, hindi natin nakukuha yung epekto ng panalangin na naranasan ng Panginoon. Kasi, aminin natin, madalas sa ating mga pananalangin, we don't listen. Ano ang sabi sa Ebanghelyo? Listen to Him. Makinig kayo sa akin. Puro tayo salita. Ang pagdarasal, communication yan eh. Saan ka nakakita ng communication na isa lang ang nagsasalita? Oo, yung asawa mo lang nagsasalita. Pero dapat may nakikinig. Tayo. Dapat makinig tayo. Sapagkat magsasalita din ang Panginoon sa atin. We hardly listen. Lalong-lalo na, ito na, kapag may mga problema na tayong matitinding problems and suffering, mas lalo na tayong hindi nakinig. Puro na daing, puro na daing, puro na reklamo, puro na daing, puro na reklamo. The more we will be afraid, the more we will be discouraged.
Kasi kung ano yung inuulit-ulit natin, nire-rehearse natin na parang mantra sa buhay natin, nang unang-unang nakakapakinig ay tayo lang din sa isip at sa puso natin. Napakatindi nung sakit ko. Baon na sa utang yung pamilya ko. Ang hirap-hirap ng kalagayan ko. Iniwan ako. Ang sama-sama ko. Yun ang magte-take hold sa buhay natin. Yun ang magkakaroon ng kapangyarihan sa buhay natin. Kapag laging yan ang iniisip, sinasabi, at maging laman lagi ng ating panalangin. Yes! Okay lang yung dumaing. It's good to be honest with Him. Pero wag naman puro daing sa pananalangin. So much so, na yung moment na dapat we should listen, daing pa rin. Daing pa rin. God said, be still and know that I am God. Relax ka lang. Tahimik ka lang. O sige nga kayo. Ano maging reaksyon ninyo? Sa isang taong sinabihan niyo, ako bahala, ako bahala. Tapos puputaktihin ka pa rin. Sabi na tumigil, ako na nga bahala, di ba? May ginagawa ako, di ba? Hindi kaya parang ganun din ng Panginoon? My sheep, listen to my voice. Hindi tayo kambing, tayo yung mga tupa na sumusunod sa pastol. Nakikinig sa pastol. Let us listen. At kapag nanalangin tayong taimtim na may pakikinig or listening, sinisigurado ko sa inyo, ito yung naranasan ni Jesus eh. Ito yung naranasan ni Moises. Ito yung naranasan ni Elijah. Sa Elijah, baka makalimutan ko, bago siya magdasal ng taimtim, gusto na niyang mamatay. Pero pagkatapos makapagdasal at naramdaman ng Panginoon sa katahimikan, mas naging magana ang kanyang buhay. Kasi kapag tayo nagdarasal, sasabihin ng Panginoon ang gusto niyang sabihin sa atin. Lalong-lalo na yung mga pinapangako at pangako na niya sa atin. Katulad ng binigay niyang pangako kay Jesus sa ating gospel reading at kay Abraham sa ating first reading. Yung pangako niya sa atin na, I know the plans I have for you. May plano ko para sa iyo. Everything will fall according to my plan. Relax ka lang. Yung pangako ng Diyos sa atin na, I will be with you always until the end of time. Maaring hindi mo ko maramdaman, pero yung pakiramdam mo, hindi yan ang dapat na batayan ng presence ko. Kahit di mo ko nararamdaman, present ako. Yung pangako na malimot ka man ng nanay mo, hindi kita kalilimutan, mahal ka ng nanay mo, very good ng nanay mo. Pero kahit mawala ang nanay mo at kahit kalimutan ka ng nanay mo, hindi ako mawawala at hindi kita kakalimutan. Yung pangako na hindi kailanman magtatagumpay ang kasamaan sa kabutihan, ang kasinungalingan sa katotohanan. Relax ka lang. Ang huling halakhak sa akin pa rin naman. Basta't ikaw ay nasa kabutihan, ikaw ay nasa katotohanan. Yung pangako sa atin ng Diyos na all things will work together for the good of those who love Him. All things will work together for your good. Even your problems, even your sufferings, gagamitin kong lahat para maging biyaya sa iyo at sa pamilya. Relax ka na. Yung pangako na walang lihim na hindi mabubunyag. Mabubunyag ang kabutihan mo, ang sakripisyo mo para sa pamilya mo. Time will come, marirealize nila yan. At dadahugan nila ang kanilang dibdib dahil hindi kanila napahalagahan. Mga pangako ng Diyos yan, hindi ko gawa-gawa yan. Nasa Bible yan. And those promises stand no matter what. Napansin po ba ninyo na may detalye sa ating unang pagbasa? Na ang nakita ni Abraham ay mayroong isang umuusok na palayok ay nagniningas na bagay, na sulok, na dumaan sa pagitan ng kanyang mga kinatay at winasak hinating mga hayop. Anong ibig sabihin nun? Nangangako ang Diyos kay Abraham. During those times, sa mga nangangako, may kaugalian na pumapatay ng mga hayop. Tinatapyas, hinahati sa dalawa, at dumadaan
humahakbang sa mga katay na hayop na yan. Na para bang sinasabi ng nangangakong humahakbang sa kanyang pinapangakuan. Kapag hindi ako tumupad sa pangako ko sa iyo, mangyari nawa sa akin ang nangyari sa mga hayop na ito. Maputol na mahati nawa ang katawan ko, mamatay nawa ako kung hindi ako tutupad sa pangako ko sa iyo. Ganun mangako ang Diyos. Seryoso. At sinelyuhan niya ito sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo, sa pamamagitan ng paghakbang ng Diyos mula sa kamatayan, papunta sa muling pagkabuhay. Yun ang ipaparamdam ng Diyos sa atin na nakakalimutan natin kapag daing tayo ng daing, reklamo tayo ng reklamo. Only if we will truly listen to Him. Let me end with this. Pero sana, wag niyong haluan ng politika. Sa interview ng media kay Harry Roque sa Netherlands, sinabi ni Harry Roque na siyang isa na magiging abogado ni ex-President Duterte. So ang daming tinanong sa kanya ng media, bla 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 bla. Sumasagot naman siya. Pero isang bagay ang sinabi niya na sumang-ayon ako sa wakas kay Harry Roque. Ang sabi niya ay ganito, basta ang mahalaga, magkita muna ang mag-ama. Si Vice President Sara at si Ex-President Rodrigo. Yun ang sabi niya. Na-struck ako doon eh. Oo nga. Basta, higit sa lahat, kailangang magkita muna ang mag-ama. You see, kahit naman iba-iba ang kulay at paniniwala natin, basta mawawala yung awa sa puso natin. Sa sitwasyon ngayon ni President Duterte, ex-president, wala yung power niya eh. Wala yung mga taga-suporta niya eh. Kaya hindi siya makakapag-abrusko sa husga. Nakita niyo na yung unang trial? Matindi. So, nasanay siya ng may kapangyarihan. Wala na yun ngayon. At sa panig naman ni Vice President, malaking dagok yun sa kanya na wala sa tabi niya ang pinakaunang malaki niyang suporta ang kanyang ama. So tama si Roque, dapat magkita muna. Humugot sila ng lakas sa isa't isa. Pero para sa dalawa at para sa ating lahat, again, hindi pa mamulitika, sana kapag may mga matitindi tayong problema, ito ang ating maalala. Yung words ni Roque, dapat magkita muna ang mag-ama. Huwag munang makipagkita kung kani-kanino. Huwag munang kausapin ng kung sino mang kaibigan mo. Huwag mo nang isipin, mayaman naman ako, makapangyarihan naman ako, marami naman akong pera. Oh! Kailangan magkita muna kayo ng ama mo, ng Diyos. Ng Diyos na hinahanap ka, hinihintay kang magdasal sa Kanya. Kasi alam niya ang pinagdaraanan mo eh. Lalong-lalo na kapag pumupunta ka lagi sa simbahan, house of prayer ito. House of listening ito. God listens to us, we listen to God. Dito pinapalakas lalo ng Diyos ang kalooban natin. Eh sana, appreciate natin ito. The power of prayer. Hindi tayo mahihirapang magdasal. I tell you, kahit kaming mga pare, ako personally, madaling magmisa, bla 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 bla. Madaling magrosaryo. Pero yung magdarasal ka na, makikinig ka talaga sa Kanya, tatahimik ka kahit wala kang sasabihin, kahit wala kang problema, o kahit wala ka nang sinasabi, you just be still in front of, mahirap yun. Kaya nga natakatulog tayo. Kaya nga kung ano-ano pumapasok sa isipan natin. Kaya nga alumpihit tayo. Kaya gusto na natin umalis eh. Kapatid, isa lang ibig sabihin nun. The devil knows the power of prayer. Alam niya. Kapag sineryoso mo panalangin mo, tatapang ka, lalakas ang loob mo, ano man ang problema mo. Huwag nating sayangin ang kapangyarihan na binigay ng Panginoon sa atin. Na anytime, bukod sa ating mga transfiguration moments, ay po pwedeng maging transfiguration moment natin panalangin. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos.
makapangyarihan siya. Alam kong may magagawa ang Diyos. Walang imposible sa Kanya. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko sapagkat mahal niya ako. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Sapagkat alam niya ang pinagdaraan. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Pikit natin ang ating mga mata. Panginoon, narito po ako, anak mo, tumatakbo sa iyo, dumadaing sa iyo, humihiling sa iyo, nagsusumbong sa iyo. Tulungan mo po ako sa mga problema ko, sa mga concerns ko, sa mga ikinatatakot ko, sa mga inaalala ko. Panginoon, nawa, paglabas ko ng simbahang ito, at pagkatapos ng mga pagdarasal ko, sa araw-araw na tumatawag ako sa iyo, palakasin mo po ang loob ko. Encourage mo ko. Patatagin mo ang pananampalataya ko na hindi mo ko pababayaan. Ikaw na Ama. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Kung lalapit ka kay Jesus, kung ang Diyos ang magiging unang sandigan at pinagmumulan ng ating tapang, God never fails. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Relax lang. Everything is under His control. Even your sufferings, even your pain. Walang masamang mangyayari sa iyo nang hindi nakikita ng Diyos. At kapag nakikita niya, tutulungan ka niya. Ganon ang isang mapagmahal na Ama. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. I believe in God, The Father Almighty, Creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. On the third day, He rose again from the dead. He ascended into heaven, and is seated at the right hand of God, the Father Almighty. From there He will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. Father, our covenant with you in Christ is the cause of our hope. Now we humbly approach your throne, O God, as we lift our supplications to you. We pray, sustaining God, hear us. Sustaining God, hear us. For Pope Francis, bishops, priests, deacons, religious men and women, through their faithful witnessing, may they carry out with zeal the mission of mercy of Christ. We pray. Sustaining God, hear us. For those who exercise civil authority in our country, may they heed the call of the gospel to protect the sanctity of life and promote love, peace, and justice for all. We pray. Sustaining God, hear us. For the healing of the sick, may they be given the grace of healing and strength to endure the struggles towards consolation and greater peace. We pray. Sustaining God, hear us. For those who want to repent from their sinful ways,
May they approach the grace of mercy and healing through the sacrament of reconciliation. We pray. Sustaining God, hear us. For the catechumens, may they be firm in their resolve to renounce sin, so as to be reborn at the font of life and salvation. We pray. Sustaining God, hear us. May our belief in the resurrection of the body sustain us as we pray and mourn for the death of those whom we love. We pray. Sustaining God, hear us. Let us pray for the urgent concerns of our community and our personal intentions. We pray. Sustaining God, hear us. Father, whose mercy endures forever, listen to the prayers of your faithful people, and by the word of truth and spirit of grace, prepare us to be cleansed by the Easter mysteries. We ask this through Christ our Lord. Amen. Buhay pagmamahal, alak at tinapay. Sana'y
sa pagsunod sa utos mo. Ang tinapay at alak na ito, ang dugo ng iyong bayang sumasamo, humihingi ng katawan mo. Sa gitna ng ang nadama ko ay aliw, pagkat buhay ang natamo sa pangako mo sa akin. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, ang dugo ng iyong bayang sumasamo, humihingi ng katawan mo. Ang ngalan mo sa isip, kung umagat na ang dilim. Panginoon, aking sinisikap, na utos mo'y laging sundin. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, ang dugo ng iyong bayang sumasamo, humihingi ng katawan mo. Sa pagsunod sa utos mo, nalulugod akong labis, di masukan ang galak mo, katataping iniibig. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, ang dugo ng iyong bayang sumasamo, humihingi ng patawad mo. Humihingi ng patawad mo. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahaing ito ay magdulot nawa ng kapatawaran ng aming mga kasalanan at magpabanal sa aming buong katauhan para sa pagdiriwang ng Pasko ng Pagkabuhay sa pamamagitan ni Jesucristo.
Kasamang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, nang maipagtapat niya sa mga alagad na siya'y laang mamatay para sa lahat, sa kanila'y kanyang ipinamalas ang kanyang sariling puspos ng liwanag. Ang iyong mga utos at ang mga propeta ay pawang mga tagapagpatunay niya sa pagkakatalagang para sa kapwa'y magdusa upang akayin ng lahat sa pagkabuhay na maligaya. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagpupunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan po ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya inialay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Amin, nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo, ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Ay sa ni Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Lalo na po ang aming mga ipagdarasal. Saglit tayong yumuko at ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao. Kasama si Nan Joyce, si Lido Percy, si Father Luciano Connie, Tionga Maria Jose Erlito Ericso, Amang, Nene, Seni, Loleng, Anita Juan, Feo, Larry, kayo din ng lahat ng mga pumano, Elsie. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagkingtapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ang mahal na birhen ng Lasal at ang ina ng Diyos. Isanuse ang kabiyak ng kanyang puso. Lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak at aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasamang Espiritu Santo,
magpasawalang hanggan. Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasabi ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, sa kapahamakan, sa mga seryosong karamdaman. Samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Yeso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Yeso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko. Tunghayin mo ng aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan. Peace be with you. Meron ang Diyos na nag-alis ng mga kasalanan sa
Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mga palad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Sa panganib ako'y ingatan. Kanino ako masisindak, matatakot kung ako'y laging nasa pinya. O Diyos, pakinggan mo ang aking tawag at sa aking maawat buhay ko may pagtanggol, buhay ko may pagbantaan, sa'yo pa rin magtitiwala kailanman. Panginoon ang aking tangyang, sa panganib ako'y ingatan. Kanino ako masisindak, matatakot kung ako'y laging nasa pinya. O Diyos, sana'y pahintulutan, mamalagi sa banal mong harapan. Mapakinggan ang himig ko'y maramdaman, kadakilan mo't ganda'y masaksihan. Ang Panginoon ang aking tanglaw, sa panganib ako'y ingatan. Kanino ako masisindak, matatakot kung ako'y laging nasa pinya.
masisindak, matatakot kung ako'y laging nasa piling niya. Sa'yo, aking Ama, salamat sa'yo, sa liwanag ng araw at buwan, salamat sa'yo, Diyos. Salamat sa bugtong mong anak. Salamat sa iyong pagliligtas. Salamat sa buhay na walang hanggan. Salamat, salamat sa iyo. Pasasalamat sa'yo aming sasambitin. Isaw at sandali ng aming buhay. Pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Sa buhay ko ito, salamat. Ako'y salamat sa'yo, sa lahat ng kaibigan ko, salamat, salamat sa'yo. Walang hanggan pasasalamat. At sa'yo'y aming sasabitin. Sandali ng aming buhay, pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Walang hanggan pasasalamat. Sa iyo'y aming sasambitin. Sauling sandali ng aming buhay, pasasalamat sa iyo'y, pasasalamat sa iyo'y, pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa dakilang pagliliwanag sa bagong anyo ng iyong anak, ay tumatanaw ng utang na loob sa iyo, sapagat kahit ngayon pa man sa lupang ibabaw, pinapagsasalo mo na kami sa kaligtahan ng kalangitan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasamang Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen.
Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, O Mahal na Birhen ng Lazaret, Ina ng pag-asa, ikaw ang papaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa panan ni Kristo'y itinuring mo kaming mga tunay mong anak, kaya't ninais mong ni Isay huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatag. Huwag namang mawalan ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pagkikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kalwalhatian ng Diyos sa may tuluyang matupad siya nawa. Mahal na Birhen ng Lazaret, Panalangin mong walang patid kami mga dumudulog sa iyo. nawawala ako kasi may iniisip ako eh. Alam niyo, iniisip ko, kaya kinoconstruct ko kasi ayaw kong mabahidan ng politika. Okay? Kasi, nung interviewin si Harry Roque, nung siya'y nasa Netherlands, sinabi niya na siya ang magiging counsel din ni Rodrigo, dating Pangulong Duterte. So, ang daming tanong sa kanya. Paano ganito? Paano? Ang gagawin gano'n? Ano? Pero sa lahat ng mga sinabi niya, mula pa noon hanggang ngayon, isa lang yung nag-struck sa akin talaga. Huwag niyong haluan ng politika ito. Sabi niya, basta ang mahalaga, magkita muna ang mag-ama. Basta ang mahalaga, magkita muna ang mag-ama. Again, huwag niyong haluan ng politika. Gusto ko lang makita yung punto mula kanina sa sinasabi ko sa sermon ko. Na sa mga pagkakataon, we feel very down, natatakot tayo kasi wala tayong ibang aasahan. Yun din ang pwede nating i-apply sa ating buhay. Kailangang magkita ng mag-ama. Ikaw at siya. So, wag kahaluan ng politika, pero gusto ko yung sinabi niya. Kasi sa panahon ngayon na, ito, pagsubok din talaga sa kanila ito. Na wala silang ibang aasahan talaga. Yun nga lang, pwedeng ang isa't isa. Pero talaga para sa lahat applicable. Pag dumating ang matinding problema, maganda yung sinabi na yon. Yun lang, kailangan magkita ang mag-ama. Ikaw, akong anak sa Ama. Yung pag nagdasal tayo, iraramdaman talaga natin na tayo'y anak. Wala tayong sasabihin sa Kanya. Papakinggan lang natin yung sasabihin niya. Marami pong salamat sa inyong pakikisa, sa lagi niyong pagtulong. Marami pong salamat sa inyo. Sa mga kasama natin through online broadcast of this Mass, marami pong salamat sa inyong suporta. Thank you po. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Muli po, paalala, huwag papalakpak pagkatapos ng misa. Pagpalain kayo kasamang ating mga mahal sa buhay ng mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Pumayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Ang pag-ibig na walang kapantay. Okay, sarap mabuhay kung may nagmamahal. Pagmamahal na tunay at naging dalisan. Ang bintong umibig ay walang sitamis, magsintag sa kalinis, sa'yo hanggang langit.
sa awit at sa dasal. Amin. Inihaalay ang pag-ibig na walang kapantay. Salamat po. Thank you. Thank you.